Kumusta? Ako ay isang babae sa huling bahagi ng 30s na nakatira sa Manila. Ang nasaksihan kong tanawin ng araw ng insidente ay hinding-hindi ko malilimutan kaya nagpadala ako ng kuwentong ito. Simulan natin ang kuwento mula sa simula. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Manila. Nagtatrabaho ang aking tatay sa isang kumpanya ng materyales sa konstruksiyon. At ang aking nanay ay isang empleyado ng munisipyo. Pareho silang nagtatrabaho at pinapalaki kaming magkapatid na babae. At salamat sa aking mga magulang, lumaki kami ng walang anumang malaking hirap. Tuwing Sabado at Linggo, naglalakad kami ng buong pamilya sa parke malapit sa aming bahay. At tuwing summer vacation, pumupunta kami sa ilog sa Quezon Province para magbabad ng paa at mag-ihaw ng liempo. Ngayon, naiisip ko na ang ordinaryo at simpleng pamumuhay na iyon ay talagang mahalagang alaala. Mula pagkabata, ang pangarap ko ay maging guro. Noong high school ako, mayroon akong guro sa Filipino na talagang hindi ko malilimutan. Gumagawa siya ng aralin kung saan pinag-uusapan ng mga estudyante ang isang tula. Kung mayroong isang estudyante na nagsasabing, "Pakiramdam ko ay malungkot si Ginoo." Binibini, seryoso niyang tinatanong, "Bakit mo naramdaman iyon?" Pagkatapos ng klase, nagiging masigla ang silid-aralan at talagang gusto ko ang kapaligiran na iyon. Noon, naisip ko, gusto kong maging ganoong guro, kaya nag-aral ako sa isang kolehiyo ng edukasyon. Nagtapos, at sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa Teachers Board exam. Nang unang itinalaga ako bilang guro sa isang high school, sobrang tuwa ng aking mga magulang. Pareho silang tumawag sa kanilang mga kamag-anak, at ipinagmalaki na naging guro ang kanilang anak. At talagang nakakatuwa iyon. Maswerte akong bagay sa akin ang trabaho sa pagtuturo. Kahit minsan ay mahirap ang magturo sa harap ng mga bata. Kapag nakikita ko ang mga batang may kislap sa mata na nagsasabing, "Gusto ko ang klase mo, teacher," nawawala ang aking pagod. Noon, lubos akong nakaramdam ng kasiyahan na pinili kong maging guro. Gusto ko rin ang paggawa ng lesson plan. At masipag din akong makipag-ugnayan sa mga magulang. Kaya sinasabi ng aking mga kasamahan na ang pagiging guro ay ang aking bokasyon. Malaki ang pagmamalaki ko sa aking propesyon. At gusto kong gawin ito ng matagal kahit pagkatapos kong magpakasal. Pagkatapos, nakilala ko ang aking asawa sa hindi inaasahang paraan sa paaralan na pinagtuturuan ko. Siya ay isang guro sa physical education na inilipat sa aming paaralan sa simula ng semester. Kahanga-hanga siya mula sa unang araw. Pagkabukas niya ng pinto ng faculty room, isa-isa siyang lumapit sa bawat isa at bumati. "Kumusta po? Ako po si Ginoo. Binibini de la Cruz. Sana magkasundo po tayo." Malakas at masigla ang boses niya. At kapag ngumiti, nagiging parang kalahating buwan ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, medyo malungkot ang kapaligiran sa faculty room noong araw na iyon. Dahil simula pa lang ng semester, lahat ay medyo sensitibo sa iba't ibang problema. Ngunit nang pumasok ang taong ito, parang nagbago ang hangin sa paligid. Bumulong sa akin ang kasamahan ko. Napakasigla ng guro na iyon. Mukhang mabait siya. Iba talaga ang mga guro ng PE. Ilang araw pagkalipas, habang kakain ako ng tanghalian, tinawag ako ni Ginoo, Binibini de la Cruz mula sa likod. "Kayo po si teacher sa Filipino, hindi po ba?" "Opo. Kumusta po?" Kagabi, tinanong ko ang mga bata kung anong subject ang pinakagusto nila. At sabi nila, "Gusto namin ang Filipino." "Wow! Ang galing mo." "Talaga po? Salamat po." Ganoon kami nagsimulang mag-usap. Habang kumakain, natural lang kaming naupo sa tabi ng isa't isa at nag-uusap. At pakiramdam ko ay ang tanghalian na iyon ay napakamaikli. Pagkatapos niyan, madalas na kaming kumakain ng tanghalian ng magkasama at mabilis lumipas ang oras habang nag-uusap kami tungkol sa paaralan. Marami rin siyang tanong tungkol sa personalidad ng mga bata, sa kapaligiran ng mga magulang ngayong taon, at sa estilo ng ibang mga guro. Ngunit hindi nakakailang ang aming pag-uusap. Hindi lang siya nagtatanong ng walang katapusan, kundi isa rin siyang taong tapat na nagbabahagi ng kanyang sariling kuwento. Ikinuwento niya ang mga nakakatawa at nakakagulat na karanasan niya sa dati niyang paaralan. At dahil magaling siyang magkuwento, nahuhumaling ako habang nakikinig.
Pagkatapos, ipinakita ni Ginoo. Binibini de la Cruz ang kanyang interes sa akin. Nang umuwi kami, naghihintay siya sa pintuan ng faculty room at sinasabing, "Magandang gabi po." At lumabas kaming magkasama. Kapansin-pansin din ang pagdami ng beses na pasimple siyang lumalapit sa aking desk para makipag-usap. Isang beses, nagtatrabaho ako ng gabi, at lumapit siya sa aking desk at sinabing, "Andito ka pa pala. Kumain ka na. Kung hindi pa, kumain tayo." At inabot niya sa akin ang 2 baunan. Gutom na gutom ako noon, kaya talagang nagpapasalamat ako. Ngunit sa sandaling hawakan ko ang baunan, talagang naramdaman ko na may gusto sa akin ang taong ito. Sa totoo lang, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako masyadong mapili sa mga kondisyon ng relasyon, ngunit may isa lang akong hinahanap. Isang taong makakaunawa sa aking trabaho. Ang propesyon na ito, bilang guro, ay mukhang madali mula sa labas, na may regular na oras ng pag-uwi at bakasyon pa. Ngunit sa katunayan, hindi madali ang pagharap sa mga gawain pagkatapos ng klase, mga reklamo ng magulang, mga papeles, at iba't ibang bagay. Sa panahon ng pagsusulit, abala ako sa overtime. At may nakarelasyon ako noon na laging nagsasabi, "Bakit ka ba laging abala, teacher? Kailangan mo lang gawin ang nakatakda, at may bakasyon ka pa." Sa simula, pinakinggan ko lang iyon, ngunit nang umulit, nawala ang aking interes. Ngunit alam ni Ginoo, binibini de la Cruz ang lahat ng iyon, nang hindi na kailangang sabihin, dahil pareho kami ng propesyon. Kapag ipinagpaliban ko ang aming date dahil sa paghahanda ng lesson, hindi siya nagagalit at sinasabing, "Ay, syempre, naiintindihan ko po lahat. Napakahirap na makakuha ng ganoong klaseng pagmamalasakit. Maaari bang sabihing pag-unawa na tanging ang mga taong nasa parehong mundo lang ang makakapagbigay?" Sa palagay ko, iyon ang labis na nakaapekto sa aking damdamin. Sa ganoong paraan, nang magsimula kaming maging formal na magkasintahan, mas nakilala ko si Ginoo. Binibini de la Cruz. Ang mas naging malinaw habang nagde-date kami, ay may kakayahan siyang pasiglahin ang kapaligiran saan man siya pumunta. Sa faculty room, siya ang tagapagsimula ng kasiyahan sa mga guro, at napakapopular din niya sa mga bata. Kahit na nakikipaglaro siya sa mga bata at nakikipagbiruan, habang tumatakbo sa oras ng PE. Kapag nagtuturo na, nagpapalit siya ng postura, at seryosong nakatingin sa kanilang mga mata. Isang beses, pagkatapos ng klase, habang dumadaan ako sa pasilyo, nakita ko ang playground, nakita ko si Ginoo. Binibini de la Cruz, na nagtuturo ng passing drills sa isang batang lalaki na hindi masyadong magaling mag-soccer. Kahit na lumalabas sa tamang direksyon ang bola, hindi siya sumisimangot at sa halip ay pinupuri niya ang bata. Nang makita ko iyon, kinilabutan ako. Sinasabi na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay lumalabas sa kanyang pakikitungo sa mga bata. Mayroon akong kumpiyansa na siya ay isang mabuting tao. Nag-date kami ng halos 1 taon. Unti-unting napag-uusapan na rin ang tungkol sa kasal. Isang Sabado, habang magkaharap kami sa isang coffee shop, hindi niya mabuksan ang kanyang bibig, na pinaglalaruan lang ang kanyang kape. Iba ang kapaligiran kaysa sa karaniwan. Dahil ang taong ito na laging madaldal ay umiikot lang sa kape. Kinabahan ako. Baka makipaghiwalay siya? May problema ba? Iba't ibang isip ang pumasok sa aking isip. Pagkatapos ng mahabang panahon, binuksan niya ang kanyang bibig. "May sasabihin ako sa iyo." "Ano?" Natatakot ako. Bilisan mo." Ako ay diborsiyado. Sandaling pakiramdam ko ay nawala ang lahat ng ingay sa coffee shop. Wala akong narinig. Wala akong anak. Ang kasal ko ay tumagal lang ng kalahating taon. Nagtapos iyon dahil nagtaksil ang dati kong asawa. "Bakit ngayon mo lang sinabi?" Paumanhin. Dapat ko nang sinabi sa simula. Ngunit naunahan ako ng kagustuhan kong maging maayos tayo, kaya napalampas ko ang tiempo. Natakot ako na baka iwan mo ako kapag sinabi ko. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay kailangan ko nang sabihin. Ayoko nang magtago pa. Pagkatapos ng aming pag-uusap, lumabas kami sa coffee shop. Ngunit nang hina ang aking mga binti kaya naupo ako sa isang bench malapit. Tumayo si Ginoo. Binibini de la Cruz sa tabi ko, at walang masabi. Ngunit sinabi ko na mag-iisa ako ngayon at umuwi. Pagkabukas ko ng pinto ng bahay, agad akong umiyak.
Ang galit sa pagiging niloko, ang kalungkutan kung bakit hindi niya sinabi sa simula. Sa kabila nito, ang kagustuhan kung hindi siya pakawalan ay nagulo, at hindi ako nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Tinawagan ko ang aking kaibigan, at sinabi ang sitwasyon, at sinabi niya na makipaghiwalay ako agad. Sinabi rin ng aking kapatid na, ikaw ang magpapasya ate, ngunit sa palagay ko, mahirap iyan para sa akin. Sa isip ko, alam kong kailangan kong ayusin iyon. Ngunit paggising ko sa umaga, si Ginoo, Binibini de la Cruz ang una kong naisip. Ang taong laging nagpapadala ng inspirational messages sa daan, patungo sa trabaho. Ang taong nagpapagaan ng aking pakiramdam sa mga kalokohang kuwento, kapag tumawag ako nang nahihirapan ako. Ang taong nakangiting tumitingin sa akin, sa faculty room. Nang isipin ko ang buhay na wala siya, mas natakot ako. Sa loob ng isang linggo, pinag-isipan ko iyon, at sa huli ay tinawagan ko si Ginoo, Binibini de la Cruz. Pinag-isipan ko ng husto. Sa totoo lang, galit pa rin ako, at nalulungkot. Ngunit ayaw kong makipaghiwalay. May mahabang katahimikan mula sa kabilang linya, at pagkatapos ay sumagot siya, salamat. Maraming salamat. Kaya, nagpa siya akong magpakasal, at binuksan ko ang usapan tungkol kay Ginoo, Binibini de la Cruz, sa aking mga magulang. Nang sabihin ko na may kasintahan ako at nag-iisip akong magpakasal, parehong natuwa ang aking mga magulang. Ang aking nanay, na laging umaasa na makakatagpo ako ng mabuting asawa at makakabuo ng matatag na pamilya, ang pinakamalaking kislap sa kanyang mga mata. Nang makita ko ang kanyang mga mata, hindi ko mabuksan ang aking bibig, ngunit pakiramdam ko ay kailangan kong sabihin ang totoo. Kaya, tapat kong sinabi, ngunit ang lalaking iyon ay diborsyado. Sa sandaling sinabi ko iyon, nagyelo ang kapaligiran sa hapagkainan. Itinigil ng aking tatay ang kanyang pagkuha ng pagkain. Ano, diborsyado? Opo, nagtaksil ang dati niyang asawa. Kaya maikli lang ang kanilang kasal, mga kalahating taon. Wala siyang anak. Ano man ang dahilan ng diborsyo, bakit kailangan ng anak namin na magtiis sa isang kasal na nabigo na minsan? Hindi ako sang-ayon. Namula ang mga mata ng aking nanay. Bakit kailangan mong makipag-date sa isang diborsyado? Napakaraming single na lalaki na may magandang kondisyon, sabi niya. Naiintindihan ko. Natural lang naman sa mga magulang na gustong mapangasawa ang kanilang anak. Sa isang taong hindi pa nagpakasal, natapos ang gabing iyon doon. Pumasok ang aking tatay sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. At patuloy na bumuntong hininga ang aking nanay habang naghuhugas ng plato. Akala ko ay hindi gaanong malaki ang pagtutol ng aking mga magulang. Hindi ako kinakausap ng aking tatay sa loob ng ilang araw. Hindi rin niya ako tinitignan sa mata habang kumakain. At tuwing nagkikita kami ng aking nanay, paulit-ulit niyang sinasabing, mag-isip ka ulit. Pakiusap ko sa iyo anak. Sinabi rin niya sa aking kapatid. Kaya isang araw ay tumawag ang kapatid ko. Ate, tumawag si tatay sa akin at pinakiusapan ako na pigilan ka. Kailangan mo ba talagang magpakasal? Sabi niya. Buong pamilya ay tutol sa kasal. Ngunit hindi ko kayang sumuko. Sinabi ko ang totoo kay Ginoo, Binibini de la Cruz, at sinabi niya, ako mismo ang haharap sa iyong mga magulang. Pagkatapos niyan, ilang beses siyang bumisita sa aming bahay. Bumati siya sa aking mga magulang, at nanatili hanggang sa huli kahit na nakarinig siya ng hindi magandang salita. Isang araw, kahit na hindi siya pinansin ng aking tatay na hindi komportable, hindi siya nawalan ng loob at sinubukang pasiglahin ang kapaligiran sa pag-uusap tungkol sa panahon at mga balita. Pagkatapos, isang beses, sinabi niya na nag-inuman sila ng aking tatay ng mag-isa. Nang tanungin ko kung ano ang pinag-usapan nila, hindi niya sinabi. Ngunit dahil mukha siyang hindi maayos, sa palagay ko, ay hindi iyon positibong pag-uusap. Halos kalahating taon ang lumipas, bago sila tuluyang nahikayat. Sa panahong iyon, patuloy na nag-effort si Ginoo, Binibini de la Cruz, tulad ng pagpapadala ng regalo ng prutas tuwing anibersaryo, pagbisita sa kaarawan ng aking tatay, para bumati, at pagdadala ng paboritong cake ng aking nanay. Pagkatapos, naramdaman ko na unti-unting lumambot ang aking nanay. Nagsimula siyang magsalita ng, hindi naman masamang tao,
Pagkatapos, isang gabi, habang kumakain ang aking tatay, inilagay niya ang kanyang kubyertos at sinabing, "Kung gusto mo, hindi na namin kayo pipigilan." Sa maikling salitang iyon, agad akong umiyak. Agad kong tinawagan si Ginoo, Binibini de la Cruz, at sobrang tuwa niya. Ibig sabihin, sabik din siyang naghihintay. Ngunit sa pagbalik tanaw, mayroong akong hindi pinansin noon. Ang katotohanan na sa pagkuha ng pahintulot ng aking mga magulang, kalahating taon at maraming enerhiya ang aking ginugol. Ngunit hindi ko pa nakilala ang pamilya ng aking asawa. Dahil sinabi ni Ginoo, Binibini de la Cruz, ang nanay ko ay isang taong masaya kung masaya ako. Huwag kang mag-alala. Sa palagay ko, ay hindi ko na lang pinansin iyon. Inakala kong madali ang lahat, pagkatapos naming lampasan ang malaking hamon ng paghikayat sa aking pamilya. Nang una kaming bumati sa pamilya ng aking asawa, sa sandaling binuksan namin ang pinto, lubos na naiiba ang kapaligiran. Sa gitnang dingding ng sala, may nakasabit na family motto na nakasulat sa baybayin. At sa magkabilang gilid, ay may mga lumang family photos na naka-frame. Nakaupo ng maayos ang aking biyenan na lalaki sa unan. At ang aking biyenan na babae ay nakaupo sa tabi niya, na nakatupi ang mga tuhod at nagtitimpla ng tsaa. Ang kapaligiran mismo ay napakaseryoso at mabigat. Bumulong sa akin si Ginoo, Binibini de la Cruz. Batiin mo sila. At agad akong yumuko ng malalim para bumati. Dahan-dahang ibinaba ng aking biyenan na lalaki ang kanyang tasa ng tsaa at nagsimulang magsalita. Ang aming pamilya ay 4 na henerasyon ng ang panganay na anak na lalaki ang nag-aalaga ng mga ritual ng ninuno. Ang manugang na babae ay natural lang na dapat suportahan siya. Nagtanong din siya tungkol sa aking trabaho at sinabing, "Hindi masama ang magkaroon ng trabaho ang isang babae, ngunit mahirap kung ipagpapaliban mo ang mga gawain sa bahay. Ang pamamahala sa bahay ay laging dapat unahin." Ang aking biyenan na babae ay tumangulang sa buong pagsasalita ng aking biyenan na lalaki. At paminsan-minsan ay sinasabing, "Oo, ganoon talaga ang aming pamilya." Ang pagdaraos ng mga ritual ng ninuno, ng 4 na beses sa isang taon at ang manugang na babae ang dapat mamahala. Ang obligasyon, na laging gumugol ng pista opisyal sa bahay ng biyenan. Ang pag-uuna sa pamilya kaysa sa trabaho. Kahit tapos na ang pagsasalita ng aking biyenan na lalaki, dinagdagan pa ng aking biyenan na babae ang mga detalye. Kung paano dapat ihanda ang ilang ulam, kung ilang ulam ang dapat kong ihanda, kung saan dapat bilhin ang mga prutas, kung anong bahay ang may masarap na halo-halo, at kung paano gawin ang bibingka. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ako, ngunit parang iniaabot sa akin ang mga gawain sa opisina. Higit sa 2 oras silang nag-usap, tungkol lang sa mga ritual ng ninuno at mga pista opisyal. Ngunit hindi nila ako kailanman tinanong kung ano ang gusto ko, kung ano ang itinuturo ko sa paaralan, o kung anong klasing tao ako. Wala silang interes sa akin bilang isang tao, kundi sa aking papel lang bilang isang manugang na babae. Pagkalabas ko, sinabi ko kay Ginoo, Binibini de la Cruz, "Honey, sa totoo lang, medyo natatakot ako. Nakita ko lang ang mga ganitong bagay sa drama. Pakiramdam ko ay magiging isang tunay na manugang na babae ako sa isang pamilyang may mataas na posisyon sa lipunan." "Bakit hindi mo sinabi na ganoon pala ang pamilya nyo?" Sinasabi lang nila iyon. Lahat ay magiging maayos pagkatapos ng kasal." Ganoon talaga ang henerasyon ng mga magulang. Formal lang iyon, kaya kailangan mo lang magkunwari. Magkunwari lang. Oo. Kung susundin mo sila sa simula, unti-unti silang babawasan ang kanilang mga kahilingan. Huwag kang mag-alala. Hindi aabot ng 1 taon. Kailangan mo lang magkunwari. Hinawakan ko ang mga salitang iyon. Nang gabing iyon, umuwi ako at matagal na nag-isip. Dapat ko bang ituloy ang kasal na ito o hindi? Ang matigas na boses ng aking biyenan na lalaki ay umiikot sa aking tenga at ang listahan ng mga pagkain para sa ritual ng ninuno na isa-isang binanggit ng aking biyenan na babae ay umiikot sa aking isip. Ngunit mayroong isang bagay na mas malakas na humihila sa akin. Ang oras na ginugol ko sa paghikayat sa aking mga magulang sa loob ng kalahating taon. Ang gabing umiyak ako at nagmakaawa sa aking tatay na sana ay makita niya si Ginoo,
Binibini de la Cruz. Kahit isang beses lang. Ang itsura ni Ginoo. Binibini de la Cruz, na may daladalang kahon ng prutas sa pintuan ng aming bahay kahit umuulan. Ang proseso, kung paano unti-unting binuksan ng aking nanay ang kanyang puso. Kung ibabaliwala ko ang lahat ng oras at pagsisikap na iyon, mawawala ang lahat, hindi ba? Nakipag-away ako sa aking mga magulang. Umiyak. At nagmakaawa para sa pahintulot na magpakasal sa isang diborsiyadong lalaki. At sa wakas, ay pinayagan na nila. Ngayon, kung sasabihin kong kansilahin, gaano kaya sila kadidismaya? Ang aking tatay ay napilitan. Kung gusto mo, hindi na namin kayo pipigilan, ang sinabi niya. At ang ekspresyon ng kanyang muka ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Hindi ko kayang balewalain ang damdaming iyon. Kaya, sa huli ay itinuloy ko ang kasal. Wala namang malaking problema sa proseso ng kasal. Ngunit papalapit na ang pinakamalaking kinakatakutan ko. Iyon ay ang unang ritual ng ninuno ng pamilya ng aking asawa. Nang papalapit ang unang ritual ng ninuno, naging totoo ang lahat. Nagpadala ng text message ang aking biyenan na babae. At napakahaba ng listahan ng mga pagkain para sa ritual ng ninuno. Na halos punuin ang screen. 3 putahe ng prito, 2 putahe ng sabaw, inihaw na karne, 5 putahe ng gulay, 4 na putahe ng prutas, at mga panghimagas, na umabot sa mahigit 15 na putahe. Sa huli, may isang linya na nagsasabing, "Huwag kang magkulang sa paghahanda." Pinakiusapan niya ako, na pumunta sa bahay ng biyenan, kinabukasan ng hapon, bago ang ritual, para magsimulang maghanda. Kaya kailangan kong gumamit ng half-day leave. Nang dumating ako sa bahay ng biyenan, nasa harap na ng gate ang aking biyenan na babae. Ngunit akala ko ay mainit niya akong sasalubungin. Dahil ito ang unang okasyon, ngunit iba ang aking inaasahan. Pagkakita niya sa akin, agad siyang nag-abot ng apron, at sinabing, nakalabas na ang lahat ng sangkap sa kusina. Kaya simulan mo na agad. Pagpasok ko sa kusina, may mga sangkap na hindi pa naihanda. Kailangan kong gawin ang lahat mula sa simula. At walang sinumang tumulong sa akin. Ako lang ang naghanda ng gulay. Gumawa ng batter para sa prito. Nagmarinade ng karne. Nagbalat ng prutas. At naglagay ng mga panghimagas sa plato. Mayroon akong 2 hipag sa pamilya ng aking asawa. Noong panahong iyon, pareho silang single. Ngunit pareho silang lumitaw lang sa gabi ng ritual ng ninuno. Yumuko lang at kumain. Ang panganay na hipag ay umupo sa sofa, na hindi man lang nagtatanggal ng kanyang jacket at sinabing, galing ako sa overtime ngayon. Sobrang pagod ako. At kumain lang siya at umalis. Ang bunso namang hipag ay umupo agad sa sofa pagdating niya, at tiningnan lang ang kanyang telepono bago tahimik na umalis. Ang paglilinis at paghuhugas ng plato ay natural lang na akin. Nakatambak ang mga plato sa lababo na parang bundok, ngunit walang sinumang pumansin, at si Ginoo, Binibini de la Cruz, ay hindi man lang lumapit sa kusina dahil nakikipag-inuman siya sa aking biyenan na lalaki sa sala. Nang matapos akong maghugas ng plato at punasan ang mga basang kamay ko, tiningnan ko ang relo at lumagpas na ng 11 ng gabi. Nanginginig ang aking mga pulso at nananakit ang aking likod. Ngunit kailangan kong pumasok sa trabaho kinabukasan ng umaga, kaya sa isip ko, nagmura ako. Paulit-ulit na nangyari ang sitwasyong ito, kasama ang mga pagdiriwang, at ang 4 na ritual ng ninuno sa isang taon. Umabot sa mahigit 6 na beses ang ganitong pamumuhay. Ang lahat ng gastos para sa ritual ng ninuno ay galing sa aming mag-asawa, at kasama ang halaga ng mga sangkap, mga panghimagas, mga prutas, at ang pagkain para sa pamilya ng aking asawa. Pagkatapos ng ritual, umabot sa mahigit 4,000 pento p 5,000 bili bawat beses. Kung isasama ang pamasahe at ang opportunity cost ng paggamit ng annual leave, mas malaki pa. Nagtaka ako kung bakit kailangan naming magbayad ng mga gastos. Kung ang pamilya ng aking asawa ang gustong magdaos ng ritual. Nakakainis na kailangan kong gawin iyon, dahil ang aking asawa ang panganay. Ngunit pagkatapos, laging sinasabi ng aking biyenan na babae, "Galing mo, teacher. May bakasyon ka pa. Marami kang oras. Kaya bigyan mo naman ng atensyon ng aming pamilya." Kahit na sinasabi kong mayroon din akong trainings at trabaho sa bakasyon,
at kailangan kong maghanda ng mga materyales para sa susunod na semester. Ang sagot niya ay laging, mas maganda pa rin kaysa sa mga empleyado ng kumpanya, hindi ba? At hindi niya kailanman sinabi sa kanyang mga hipag na, tumulong din kayo, bukod pa riyan. Napakaraming kailangan kong gawin tulad ng kaarawan ng aking mga biyenan, araw ng mga ina, at mga family gatherings bawat buwan. Sa pagdaan ko sa mga prosesong iyon, pakiramdam ko ay may bumabalat sa aking puso. Nahihirapan ako sa paaralan, sa bahay, at sa pamilya ng aking asawa kaya nahirapan akong huminga. Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa kama, naiisip ko na kailangan kong maghanda para sa trabaho at sa mga pagtitipon ng pamilya ng asawa. Kaya lalong dumami ang mga araw na hindi ako makatulog. Ngunit noon, pinagtiisan ko pa rin dahil hindi ko pa rin pinakawalan ang sinabi ni Ginoo, Binibini de la Cruz, na kailangan mo lang magkunwari. Kaya, nagtiis ako ng buong 1 taon. Gumastos ako ng pera at halos naubos ang aking enerhiya. At kung gumamit ako ng half-day leave o annual leave, pinansin ako sa paaralan. Ngunit ang aking mga biyenan, ang aking asawa, at ang aking mga hipag ay walang ginawa. At ang aking asawa ay paulit-ulit na sinasabi, bubuti iyan, kapag nasanay ka na. Lumipas ang 1 taon, ngunit walang bumuti. At sa halip ay lalong dumami ang mga kahilingan ng aking biyenan na babae. Kailangan ko nang maghanda ng mga pagkain para sa ritual ng ninuno. Kailangan ko ring gumawa ng ulam para sa bahay. Kailangan kong mag-book ng appointment sa doktor para sa aking mga biyenan. At kailangan ko ring linisin ang bahay ng biyenan. Kung gagawin ko ang isang bagay, nagiging natural iyon. At pagkatapos ay may idinagdag pa. Walang katapusan. Ang kaarawan ng aking biyenan na babae ang naging huling patak. Pumunta ako sa paaralan mula umaga. Pagkatapos ay gumamit ako ng half-day leave. At pumunta ako sa palengke para mamili bago pumunta sa bahay ng biyenan. Naghanda ako ng hapunan na may nilagang buto, pansit, prito, at gulay. Ngunit ang 2 hipag ay naupo lang at kumain. Ang dinala ng panganay na hipag ay isang bungkus ng bulaklak, at ang dinala ng bunso namang hipag ay isang liham. Nang matanggap ng aking biyena na babae iyon, sinabi niya, ay, ang gaganda talaga ng puso ng aking mga anak. Ang hapunan na inihanda ko mula umaga ay natural lang para sa kanya. At sa isang bungkos ng bulaklak lang siya na antig. Nasira ang aking tiyan, ngunit pinagtiktiisan ko iyon doon. Umiyak ako habang pauwi sa kotse. Isang gabi, pagkatapos kong magturo sa paaralan buong araw, at bumili ng mga sangkap para sa ulam na pinakiusap ng aking biyenan na babae, umuwi ako. Pagkabukas ko ng pinto, nanghina ang buong katawan ko. Ibinagsak ko ang aking bag sa pintuan, at tumayo sa kusina, at nakita kong tambak ang mga plato. Wala akong magawa kundi maghugas ng plato. At bigla akong umiyak. Bakit ko ginagawa ito? Bakit hindi tumutulong ang asawa ko? Bakit walang ginagawa ang mga hipag ko? Bakit ako lang ang ginaganito ng aking biyenan na babae? Bakit ako nagpakasal? Ang mga kaisipang ito ay walang humpay na pumasok sa aking isip. Matagal akong umiyak sa harap ng lababo. At pagkatapos ay nagpa siya. Hindi ko na kaya. Pag-uwi ko, kinausap ko si Ginoo, Binibini de la Cruz. Hindi na ako pupunta sa mga okasyon ng pamilya niyo. Ano? Hindi na ako pupunta sa mga ritual ng ninuno. Hindi na rin ako pupunta sa mga pista opisyal. Hindi na rin ako pupunta sa ibang mga okasyon. Hindi na ako pupunta sa lahat. Ikaw na ang bahala. Sandali. Bakit bigla? Bigla? Ipinagwalang bahala mo ba ang lahat ng sinabi ko sa loob ng 1 taon? Ngayon, pagkatapos mong makita ang kalagayan ko, tinatanong mo pa rin kung bakit? Hindi mo ba alam kung gaano karaming kahihiyan ang naranasan ko? Isa-isa kong binanggit ang lahat. Ang halaga ng pera, oras, at enerhiya, at ang kawalan ng hustisya sa trabaho. Matagal na walang masabi si Ginoo, Binibini de la Cruz, at pagkatapos ay yumuko siya. Sige, kakausapin ko ang nanay ko. Hindi ko hinihingi na pag-usapan nyo. Ipinapaalam ko lang na hindi ako pupunta. Wala akong pakialam kung masira ang relasyon natin sa pamilya mo. Ano ang sinabi mo bago tayo nagpakasal? Sabi mo, kailangan lang magkunwari. 1 taon na akong nagkukunwari.
Ano ang nagbago? Nawala nang masabi si Ginoo. Binibini de la Cruz. Napuno ng luha ang aking lalamunan, ngunit pinigilan ko iyon. Naisip ko na kung iiyak ako dito, baka mapigilan na naman, at walang mangyari. Wala rin akong malaking pag-asa. Nakakausapin ng aking asawa ang kanyang nanay ng maayos. Sa palagay ko, kailangan kong magtakda ng malinaw na hangganan. Ano man ang mangyari, sino man ang magsabi ng anumang bagay, hindi ako gagaya sa pamilya ng asawa ko. Ilang araw pagkalipas, isang Sabado ng umaga, lumabas si Ginoo. Binibini de la Cruz dahil mayroon siyang ibang lakad. At ako naman ay naglalabas sa bahay habang nagtatrabaho. Bigla akong kiniliti ng doorbell, at akala ko ay may delivery, kaya binuksan ko ang pinto ng walang pag-aalinlangan, at nakita ko ang aking biyenan na babae na nakatayo doon. Walang abiso. Sa pintuan pa lang, nakita ko na agad na matigas ang kanyang mukha, kaya naisip ko, dumating na ang araw, pumasok ka. Bago pa man ako bumati, agad siyang pumasok sa sala. Umupo siya sa sofa, bumuntong hininga ng malalim, at agad nagsimulang magsalita. Sabi mo, hindi ka na raw sasama sa ritual ng ninuno, hindi ba? Opo, inay. Gusto ko sanang ako mismo ang magsabi, ngunit sinabi ni Ginoo, Binibini de la Cruz, na siya na raw ang magsasabi. Manugang ka, hindi ba? Trabaho ba ng isang manugang na hindi mismo magsabi sa biyenan mo, at ipinapasabi lang sa anak? Napakawala ko ba sa halaga? At bago tayo nagpakasal, pinaalalahanan kita na kailangan mong dumalo sa mga okasyon ng pamilya. Bakit ngayon mo binabago ang iyong isip? Napakatalim ng kanyang boses. Nakahanda ako, ngunit nang direktang marinig ko mula sa kanya, bumilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya mahigpit kong hawak iyon sa aking tuhod. Ngunit hindi ako dapat sumuko, dahil kung magpapatalo ako dito, patuloy akong masusunod sa kanila. Kalmado. Ngunit malinaw kong sinabi. Inay, paumanhin po, ngunit isa rin akong empleyado. Ang pagkawala sa trabaho, at ang paghahanda ng napakaraming pagkain ng mag-isa, ay may limitasyon sa pisikal at pinansyal na aspeto. Mangyaring humanap kayo ng ibang paraan, kung ibabahagi ng pamilya ng asawa ang mga gawain, o kung gagawing simple ang ritual. Kung hindi, hindi ako makakapunta sa kasalukuyang sitwasyon. Namula ang mukha ng aking biyenan na babae. Ang hipag mo ay tagalabas, at ikaw ay tagaloob na. Pareho ba iyan? Kung hindi dadalo ang manugang sa ritual ng ninuno, ano na lang ang mangyayari sa dignidad ng pamilya na ito? Ano ang sasabihin ko sa biyenan mo, at sa mga nakatatanda sa komunidad? Inay, tao rin ang manugang. Pagkatapos kong gawin iyon sa loob ng isang taon, hindi ko na talaga kayanang mag-isa. Wala man lang akong naging katuwang, hindi ba? Sa lohika, sa tingin niyo ba talaga na tama at responsibilidad ko na gawin ang napakaraming bagay na iyon ng mag-isa? Ginawa ko iyon ng mag-isa sa loob ng ilang dekada sa bahay ng asawa ko. At hindi mo pa kaya sa loob ng isang taon? Ang mga manugang ngayon ay, habang lalong nagiging mainit ang usapan, bumukas ang pinto at pumasok si Ginoo, Binibini de la Cruz. Tumayo siya sa sala, at agad na naintindihan ang sitwasyon. Karaniwan, ang aking asawa ay nakatayo lang nang walang masabi sa harap ng kanyang nanay, ngunit naiiba siya ng araw na ito. Lumapit siya sa pagitan ng kanyang nanay at ako, at sinabing, Inay, tama na po. Sa palagay ko, tama ang sinasabi ng asawa ko. Alam niyo kung gaano siya nahirapan sa loob ng isang taon, hindi ba? Hayaan niyo na muna siyang magpahinga. Tumingin sa aking asawa ang aking biyenan na babae, na may malamig na tingin. At pagkatapos ay sinabi niya, ang isang hindi maintindihan na bagay. Bakit nagbabago ang sinasabi mo? Sa isang salita na iyon, kinuha niya ang kanyang bag, kahit na sinubukan siyang pigilan ni Ginoo. Binibini de la Cruz. Umalis ang aking biyenan na babae, nang hindi lumilingon, at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. At sa loob ng ilang sandali, walang masabi kami ni Ginoo, Binibini de la Cruz. Pagkalipas ng ilang sandali, si Ginoo, Binibini de la Cruz ang unang nagsalita. Tama ang ginawa mo. Ikaw ang tama. Nagpapasalamat ako. Sa wakas, pumanig siya sa akin sa harap ng kanyang nanay,
Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya. Natama ako habang direktang tinitignan ang kanyang nanay sa mata. Ngunit hindi ako ganap na nakaramdam ng ginhawa. Dahil sa loob ng isang taon, sapat na ang nakita ko na hindi siya basta-basta susuko. Ang kanyang likod na malakas na isinara ang pinto ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Pakiramdam ko ay hindi iyon tapos kundi may nagsimula lang. Ngunit sa gabing iyon, sa wakas ay medyo gumaan ang aking loob. Pakiramdam ko ay sa wakas ay naibuga ko na ang bukol na nakabara sa aking lalamunan sa loob ng mahabang panahon. Sa gabing iyon, kahit papaano ay nakapikit ako ng walang pag-aalala sa pamilya ng asawa. Isang araw, habang nakikipag-ugnayan ako sa pamilya ng asawa ko, nakarinig ako ng nakakagulat na balita. Pumanaw ang aking biyenan na lalaki. Sinabi na bigla ang lumala ang matagal na sakit ng aking biyenan na lalaki at hindi na siya kayang tulungan ng ospital. Hindi ko naman pwedeng ipagwalang bahala ang libing. Kahit na hindi kami maganda ang relasyon sa pamilya ng asawa ko. Agad akong nagpalit ng damit at pumunta sa bahay ng biyenan. Pagkatapos kong magpaalam sa aking biyenan, nagtungo ako sa punerarya. Ang aking biyenan na babae ay nakaupo sa harap ng larawan ng namatay at namumugto ang kanyang mga mata. At tumango lang siya kahit sinuman ang kumausap sa kanya. Ganap siyang nawalan ng pag-asa. Ang mga hipag ay patuloy na umiiyak sa upuan ng namatayan at walang sinuman ang nakapagbigay ng maayos na pagbati sa mga bisita. Si Ginoo, Binibini de la Cruz lang ang abala sa pagtakbo kung saan-saan. Kaya, naisip ko na, kailangan kong magpakatatag at ayusin ang lahat. Nag-asikaso ako sa pagtanggap ng mga bisita at siniguro na sapat ang pagkain. Nag-ayos ako ng mga sobre ng abuloy, pinamahalaan ng guest book, at ginabayan ang mga kaibigan ng aking biyenan na lalaki kapag dumating sila. Laging ko ring sinisiguro na kumakain ang pamilya. Inay, kailangan niyo pong kumain kahit kaunti. Sinabi ko habang sinubuan ko ng kanin ang aking biyenan na babae. At sa unang pagkakataon ay hinawakan niya ang aking kamay. Wala siyang sinabi. Ngunit naramdaman ko ang lakas sa kanyang manipis at magaspang na kamay. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, naisip ko na sa huli, isa rin pala siyang tao na nawalan ng asawa. Sa loob ng 3 araw, nanatili ako sa punerarya at binantayan ang namatayan. Sa ganoong paraan, natapos ang abalang libing. At habang nakikita ko ang aking biyenan na babae, na umuuwi sa kanyang walang lamang bahay ng mag-isa, naging mabigat ang aking puso. Gaano man siya nagbigay ng hirap sa akin, ang likod ng isang taong nawalan ng asawa ay nakakaawa lang. Pagkatapos niyan, nagluto ako ng ulam at dinala sa aking biyenan na babae na nag-iisa. Patuloy din akong nagtatanong kung kumusta siya. Naisip ko na hindi ko pwedeng unahin ang sarili kong damdamin. Ngayong pumanaw na ang aking biyenan na lalaki. Taos puso akong nag-alala sa aking biyenan na babae. Dahil naisip ko na iyon ang tamang gawin bilang isang tao. Ngunit nang ganoon ko siyang inalagaan, unti-unting nagsimulang magbago ang aking biyenan na babae. Sa simula, sinasabi niya, "Salamat, anak." Kapag nagdadala ako ng ulam, tinatanggap niya iyon sa pintuan at nagbibigay ng pera. At kapag tumatawag ako, ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat na sinasabing, "Kung wala ka, ano na lang ang mangyayari sa bahay na ito?" Ngunit pagkalipas ng halos 1 buwan, nagsimulang magbago ang kapaligiran ng banayad. Wala na si tatay, kaya maraming kailangang ayusin sa bahay. Pwede mo ba akong tulungan ngayong linggo? Sa simula, papalitan ko lang ang fluorescent light at tatawag ako sa isang repair service para sa sirang gripo. Nang buhay pa ang aking biyena na lalaki, siya ang gumagawa ng lahat ng iyon, ngunit ngayong nag-iisa na lang ang aking biyena na babae, wala akong magawa. Ngunit unti-unting lumawak iyon. Pakiusap. Bilhin mo ang mga groceries. Pakiusap. Mag-book ka ng appointment sa doktor. Pakiusap. Suriin mo ang bill ng maintenance. Pakiusap. Tulungan mo akong ayusin ang cabinet. Kung gagawin ko ang isa, dadalawa ang susunod. At kung gagawin ko ang 2, tatatlo ang susunod. 1 beses. Pumunta ako sa bahay ng biyena noong Sabado para tulungan siyang ayusin ang cabinet. At sinabi ng aking biyena na babae, "Ngayon na lang din. Kailangan kong ayusin ang mga damit ni tatay." At inilabas niya ang mga damit ng aking biyena na lalaki. Hanggang doon ay ayos lang. Habang inaayos ang mga damit,
Biglaang umiyak ang aking biyena na babae at hinawakan ang aking kamay at sinabing, "Anak, ikaw lang ang meron ako. Sa huli, kailangan kong tapusin ang lahat ng pag-aayos dahil nanghina ako." Ngunit isang araw, tumawag siya. "Anak, mayroong ritual ng ninuno ng iyong biyenan ngayong taon. Puwede mo ba akong tulungan? Hindi ko na talaga kaya mag-isa." Muling pinatawag niya ako para sa ritual ng ninuno. Kalahating taon na ang lumipas mula nang hindi ako pumunta sa mga okasyon ng pamilya ng asawa ko. At ginagamit niya ang pagkamatay ng aking biyenan na lalaki bilang dahilan para hilahin ulit ako. "Inay, sa palagay ko, mahirap po iyan. Ay, namatay na ang biyenan mo. Hindi ba dapat na magdaos ng ritual ng ninuno? Gaano kaya kalungkot siya sa langit? Ngayong wala na si tatay, hindi ba dapat mas alagaan pa natin?" Sa ganoong paraan, sinimulan niya akong bigyan ulit ng mga gawain ng pamilya. Dati, pumapayag ako hanggang sa ilang punto. Ang pagkuha ng groceries o pagtulong sa mga gawain sa bahay ay ginawa ko. Naisip ko na kaya kong gawin iyon para sa isang taong nag-iisa, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit ayaw ko nang muling maghanda para sa ritual ng ninuno o magluto ng pagkain sa mga pista opisyal. Tuwing sinasabi ng aking biyenan na babae na, "Ngayon lang," matigas kong sinasabi, "Inay, mahirap po iyan." Dahil alam kong kung panghihinaan ako ng loob at gagawin ko ulit, ang isang beses na iyon ay magiging 2 beses. At pagkatapos ay 3 beses. At sa huli, ay babalik lang sa dati. Malinaw kong itinakda ang hangganan sa pamilya ng asawa. Ngunit ang problema ay ang aking asawa. Pagkatapos ng pagkamatay ng aking biyenan na lalaki, unti-unting nagbago si Ginoo, Binibini de la Cruz. Sa simula, siya lang ang pumupunta sa bahay ng biyenan. At pagkatapos ay unti-unti na rin niya akong sinimulang dalhin. "Gina, ngayong linggo, samahan natin ang nanay." Sobrang nalulungkot ang nanay. Nagdadala ako ng ulam at laging tumatawag. Mahirap na ang higit pa roon. "Kung magpakita ka lang, matutuwa ang nanay." Sa simula, malambing niyang sinabi, ngunit nang patuloy akong tumatanggi, unti-unting nagbago ang kanyang tono. "Ah, bakit ka ba napakamarahas? Namatay na si tatay, ayaw mo pa ring pumunta sa nanay? Hindi ito pagiging marahas, kundi pagpapanatili ng hangganan. Ginawa ko na ang lahat. Inalagaan ko rin siya sa libing, at binibisita ko rin siya paminsan-minsan. Ngunit kailangan pa ring bisitahin. Hindi ko na kaya ang higit pa roon. Alam mo ba kung gaano ako nahihirapan sa gitna? Sino ang nagsabi sa simula na kailangan lang magkunwari? Bakit laging nagbabago ang sinasabi mo? Nag-away kami ng malaki ng araw na iyon, na hindi pa nangyari noon." Isinara ni Ginoo. Binibini de la Cruz ang pinto, nang malakas at pumasok. Ngunit matagal pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng telepono mula sa loob. Parang kinakausap niya ang kanyang nanay. Ngunit hindi ko alam ang nilalaman. Isang beses, sinubukan ko siyang makipagkasundo, at naghanda ako ng hapunan at naghintay. Naghanda ako ng paboritong pagkain ni Ginoo, Binibini de la Cruz, at naupo sa hapagkainan. Ngunit hindi siya tumawag hanggang 9 ng gabi. Nang tawagan ko siya, sinabi niya, "Kumakain ako, kasama ang mga kaibigan ko." "Kumain ka na muna." Habang kumakain ako ng sinigang ng mag-isa, hindi ko na alam kung saan ako dapat umasa. Pagkatapos niyan, kapansin-pansin na nagbago ang aming relasyon bilang mag-asawa. Unti-unting nahuhuli ang pag-uwi ni Ginoo, Binibini de la Cruz. Ang mga dahilan tulad ng kumain ako kasama ang mga kasamahan ko, at nahuli ako sa trabaho sa paaralan ay umulit ng 3 o 4 na beses sa isang linggo. Tuwing Sabado at Linggo, mag-isa siyang pumupunta sa bahay ng biyenan at hindi niya sinasabi kung ano ang pinag-usapan nila pagbalik niya. Laging nakasarado ang pinto kapag nakikipag-usap siya sa telepono. At sinimulan niyang ilagay ang kanyang telepono sa bulsa, sa halip na sa mesa. Kahit kumakain kami ng magkasama, nabawasan ang aming pag-uusap. Dati, kami ang taong masarap magbahagi ng mga kwento tungkol sa paaralan at sa mga bata. Ngunit ngayon, kumakain lang siya at agad na pumapasok sa kwarto. Parang nakatira kami sa iisang bahay, ngunit magkahiwalay. Kaya, ang bahay ay nagsimulang maging isang lugar na nakakasakal. Nang magkasama ang problema sa pamilya ng asawa, at ang problema sa aking asawa,
ang aking katawan ang unang nagbigay ng senyales. Laging sumasakit ang aking tiyan. Kapag kumakain ako, parang pinipiga ang aking dibdib. At kahit isang lagok lang ng kape, nahihilo ako. Sa simula, akala ko ay naninigas lang ako at uminom ako ng gamot sa panunaw. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, hindi pa rin bumubuti. May mga pagkakataon na bigla akong sumakit ang tiyan sa kalagitnaan ng klase. Kaya hinawakan ko ang desk ng 2 kamay at pinagtiisan iyon. Sa huli, nang magpunta ako sa ospital, na-diagnose ako ng ulcer. Ipinakita ng doktor ang endoscopy photos at sinabing, "Nakikita niyo po ba dito? Mayroong ulcer sa dingding ng tiyan. Ito ay dulot ng stress. Kailangan niyo pong bawasan ang mga pinagmumulan ng stress sa inyong buhay ngayon. Kahit napigilan niyo ng gamot, kung nandoon pa rin ang pinagmulan, babalik iyan." Niresetahan ako ng gamot. Ngunit sa totoo lang, hindi naman iyan problema na gagaling sa gamot. Sabi niya, bawasan ang pinagmumulan ng stress. Ngunit paano ko iyon babawasan kung ang pinagmulan ay ang aking asawa at ang pamilya ng aking asawa? Inilagay ko ang diagnosis ng ulcer sa aking bag at umuwi. Ngunit huli na naman si Ginoo. Binibini de la Cruz ng gabing iyon. Nagpunta ako sa ospital. May ulcer ako. Sige. Nakapunta ka na sa ospital. Kumain ka ng maayos ng gamot. Iyon lang ang sinabi niya. Dati, kapag nagkaroon lang ako ng sipon, tumatakbo siya sa botika para bumili ng gamot at alagaan ako. Ngunit ngayon, may ulcer ako. Ngunit hindi niya man lang ako tinignan. Nakatitig lang siya sa kanyang telepono at sinasabing, kumain ka ng maayos ng gamot. Noon, talagang naramdaman ko na. Nagbago na rin ang taong ito. Kahit kumakain kami ng magkasama, nakatitig lang siya sa kanyang telepono. At tuwing Sabado at Linggo, mas humaba ang oras na wala siya sa bahay dahil pumupunta siya sa bahay ng biyenan at paulit-ulit na nangyari ang mga araw na kahit masakit ako, formal lang ang kanyang pagtatanong. Ang masayahin, masigla, at mapagmahal na Ginoo, Binibini de la Cruz na minahal ko noon, ay tila ganap nang nawala. Ang sakit ang nagpatigas sa aking puso. Anong dahilan ang kailangan kong tiisin habang nasisira ang aking katawan? Walang mas mahalaga kaysa sa aking kalusugan, maging ito man ay kasal o pamilya ng asawa. Mula noon, nagpasya akong tingnan ang lahat ng sitwasyon, nang walang emosyon at nang may katatagan. Sa ganoong paraan, papalapit na ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng aking biyenan na lalaki. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, tumawag ang aking biyenan na babae. Nagulat siya sa kanyang sinabi. Simula ngayong taon, inalis na namin ang ritual ng ninuno. Nagbabago na ang panahon. At wala na akong lakas para gawin iyon ng mag-isa. Sandaling nagduda ako sa aking pandinig. Ang taong nagdaos ng ritual ng ninuno, ng 4 na beses sa isang taon, at nagpadala ng text message, na may mahigit 15 na listahan ng pagkain ay bigla ang inalis ang ritual. Ang taong sumisigaw na, ano na lang ang mangyayari sa dignidad ng pamilya na ito kung hindi dadalo ang manugang sa ritual ng ninuno. Sa simula ay nagulat ako. Ngunit sa kabilang banda, ay natuwa ako, dahil malalayo na ako sa pasanin ng ritual ng ninuno. Ngunit bumagabag sa akin ang dinagdag na sinabi ng aking biyenan na babae. Kaya, hindi mo na kailangan pang pumunta sa araw ng ritual ng ninuno. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Ang taong ito, kailanman ay hindi niya sinabi sa akin, na magpahinga mula nang magpakasal kami. Kaya, kakaiba na bigla siyang nagsabing magpahinga ako, hindi ba? Mayroon akong hinala. Ilang araw pagkalipas, kinontak ko ang panganay na hipag. Narinig mo ba na inalis ng nanay ang ritual ng ninuno? Sumagot ang panganay na hipag. Narinig ko rin ang parehong bagay. Magpahinga ka raw ng mabuti ngayon. Ngunit ang kanyang boses ay kakaibang masigla. Isang taong karaniwang nababagot sa mga kwento tungkol sa pamilya ng asawa ay nagsasalita ng napakagaan. Parang naramdaman ko ang pagiging kalmado ng isang taong may alam. Nang gabing iyon, habang nasa banyo si Ginoo, Binibini de la Cruz para maligo, nakalagay ang kanyang telepono sa mesa sa sala. Karaniwan, laging nasa bulsa niya iyon. Ngunit ng araw na iyon ay nakalimutan niya. Mayroong notification sa screen, at ito ay isang text message mula sa kanyang nanay. Bukas, suotin mo ang iyong suit. Ang ritual ng ninuno ay inalis daw, ngunit pinapasuot niya ng suit?
Bumilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit kalmado kong kinunan ng screenshot ang text message. Ipinadala ko ang screenshot sa aking telepono. At ibinalik ang telepono sa mesa. Nang lumabas si Ginoo, Binibini de la Cruz sa banyo. Nagkunwari akong nanonood ng TV. Kaya, nagpasya akong mag-isa akong pupunta sa bahay ng biyanan sa araw ng ritual ng ninuno. Dahil mayroong isang bagay. Kailangan, mayroong isang bagay. Sa araw ng ritual ng ninuno, umalis si Ginoo, Binibini de la Cruz sa bahay at sinabing, lalabas lang ako saglit. Sumagot ako. Sige, umuwi ka. Tulad ng karaniwan. Pagkatapos umalis ni Ginoo, Binibini de la Cruz, naghintay ako ng isang oras at pagkatapos ay nagmaneho ako patungo sa bahay ng biyanan. Nang pumasok ako sa eskinitang iyon, nakita ko ang kotse ng hipag ko na nakaparada doon. Ang aking pagdududa ay lalong naging katiyakan. Nang dumating ako sa bahay ng biyanan, nag-doorbell ako. May naramdaman akong gumagalaw sa loob. Ngunit matagal na walang lumabas. Muli akong nag-doorbell. Noon lang bumukas ang pinto at nakatayo doon ang aking biyanan na babae. Nang makita niya ako, agad na tumigas ang kanyang mukha. Gina, bakit ka nandito? Sabi ko, huwag kang pumunta. May pupuntahan lang po ako malapit, kaya dumaan lang po ako. Pwede po ba akong pumasok? Sa ganoong paraan, basta ko na lang itinulak ang aking biyanan na babae at pumasok sa sala. At huminto ako. Nakaupo si Ginoo, Binibini de la Cruz na nakasuot ng suit sa sala. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang babaeng hindi ko pa nakikita. Mukha siyang mas bata sa akin ng kaunti at maayos siyang nakadamit. Nakaupo sa tabi niya ang panganay na hipag. At nang makita niya ako, labis siyang nagulat kaya nahulog niya ang tasa ng tsaa na hawak niya. Sa lamesa, hindi mga pagkain para sa ritual ng ninuno ang nakahanda kundi mga pagkain para sa isang high-end na Filipino dinner. Ano man ang tingnan mo, hindi iyon ritual ng ninuno. Iyon ay isang blind date. Ito ay inayos ng aking biyenan na babae at ipinakilala ng panganay na hipag. Inalis niya ang ritual ng ninuno. Tinanggal ako. Pinasuot si Ginoo, Binibini de la Cruz ng suit at pinaupo ang ibang babae. Pakiramdam ko ay namuti ang aking isip at pagkatapos ay naging pula. May tunog na umiikot sa aking tenga at bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit nakakagulat. Hindi ako umiyak. Sa halip, may mainit na bagay na umaakyat mula sa aking tiyan. Biglaang tumayo si Ginoo, Binibini de la Cruz. Gina, ito ay isang pagkakamali. Anong pagkakamali? Ang nakaupo ka na nakasuot ng suit at nakikipag-blind date sa isang babaeng hindi mo kilala ay isang pagkakamali? Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit kinuha ko ang aking telepono at kinunan ko ng litrato ang eksena. Si Ginoo, Binibini de la Cruz na nakasuot ng suit, ang babae sa tapat niya, ang panganay na hipag, at ang aking biyenan na babae. Kinunan ko silang lahat ng litrato. Pinipigilan ako ng aking biyenan na babae na nagsasabing, ano ang ginagawa mo? Tama na, ngunit hindi ako tumigil. Kailangan kong kumuha ng mas maraming ebidensya na ang isang kasal na tao ay nagtatago mula sa kanyang asawa at gumagamit ng ritual ng ninuno bilang dahilan para makipagkita sa ibang babae. Pagkatapos kong kunan ng lahat ng litrato, ibinuhos ko ang lahat ng aking galit doon. Walang dahilan para pigilan ang sarili. Tinitigan ko ng diretso ang babaeng nasa blind date at sinabing, asawa po ako ng lalaking ito. Nakakasal pa po kami. Alam niyo po ba iyon? Namuti ang mukha ng babae. Tumunganga siya at tiningnan ang aking biyenan na babae at nagtanong, Inay, sinabi niyo na hiwalay na si Ginoo, Binibini de la Cruz, hindi ba? Sinabi niyo na nasa proseso siya ng diborsyo, hindi ba? Nalaman ko na niloko niya raw ang babae na diborsyado si Ginoo, Binibini de la Cruz, at nakikipag-blind date. Tumayo ang babae. Namula ang kanyang mukha at sumigaw siya sa aking biyenan na babae. Nandito po ako dahil sinabi niyo na hiwalay na siya. Kung alam ko lang na may asawa siya, hindi ako pupunta. Ano ba talaga ang ginagawa niyo? Kinuha ng babae ang kanyang bag at lumabas sa pintuan. Sa sala, kami na lang ng aking biyenan na babae, si Ginoo, Binibini de la Cruz,
At ang panganay na hipag ang natira. Agad kong sinigawan ng aking biyenan na babae. Pakiramdam ko ay sabay-sabay na sumabog ang lahat ng naipon ko sa loob ng 10 taon. Inay, may manugang na kayo. Nag-aayos pa kayo ng blind date? Niloko niyo pa na diborsiyado na siya. Tao ba ang gumagawa ng ganoon? Dahil hindi ka gumagawa ng mga gawain sa bahay, wala akong magawa kundi ituloy ito. Kung sinunod mo lang ang iyong obligasyon bilang manugang mula sa simula, hindi mangyayari ang ganitong bagay, hindi ba? Dahil hindi ako gumagawa ng mga gawain sa bahay? Nagdala kayo ng ibang babae? Normal ba iyan? Hindi ba kayo nahihiya habang sinasabi niyo iyan? Lumingon ako kay Ginoo. Binibini de la Cruz. Nakakaawa ang kanyang itsura habang nakasuot ng suit. Ikaw, sabihin mo. Nagkunwari ka nakakampi kita sa harap ko. Tapos sa likod ko. Ginagawa mo pala ito. Sa simula. Sinabi ni Ginoo. Binibini de la Cruz. Pinilit lang ako ng nanay na pumunta. Ayoko sanang pumunta. Ipinakita ko ang screenshot ng text message na nakasave sa aking telepono. Ang text message mula sa kanyang nanay na nagsasabing, "Suotin mo ang iyong suit." Nang tanungin ko kung paano siya nakaupo sa harap ng babae na nakasuot ng suit kung ayaw niyang pumunta, wala siyang masabi. Patuloy akong nagtanong. At sa huli, ay nagsimula siyang umamin. Nagkunwari lang daw siyang kakampi ko sa harap ng kanyang nanay. Ngunit sa likod ko, sinusunod niya pala ang sinasabi ng kanyang nanay. Kung sinasabi raw ng kanyang nanay na hindi maganda ang mukha nito at kailangan palitan. Sa simula ay tinututulan niya. Ngunit unti-unti raw siyang nahikayat. Ngunit hindi doon nagtapos. May mas nakakagulat pa na lumabas. Nagduda ako at nagtanong. Baka pareho rin ang dahilan kung bakit natapos ang dati mong kasal. Yumuko si Ginoo. Binibini de la Cruz. Nagtapos raw dahil nagtaksil ang dati mong asawa? Kasinungalingan din iyon, hindi ba? Parang pinalitan mo rin ako. Nakipagkita ka sa akin bago matapos ang dati mong kasal, hindi ba? Tama ako, hindi ba? Wala siyang sagot. Katahimikan ang kanyang sagot. Nang makumpirma ko na tama ang aking hinala, pakiramdam ko ay nanghina ang aking mga binti. At muntik na akong umupo. Ngunit kinagat ko ang aking labi at nagtiis. Naisip ko na, kung susuko ako dito, matatalo ako. Nakaupo ang aking biyenan na babae sa sofa, at nakatalikod. Nakasuot si Ginoo, binibini de la Cruz ng suit, at nakayuko. Naging tahimik ang sala. Walang sinuman ang nakabukas ang kanyang bibig. Kinuha ko ang aking bag, at naglakad patungo sa pintuan. At pagkatapos ay lumingon ako at sinabi, "Huwag niyo isipin na magtatapos ito dito." Isinara ko ang pinto at lumabas. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot, nanginginig ang aking mga binti. Ngunit pagkasakay ko sa kotse at pagkasara ng pinto, doon lang ako umiyak. Matagal akong umiyak. Galit at inis. Ngunit nang matuyo ang aking luha, naging malinaw ang aking isip. Kung magpadala ako sa emosyon, matatalo ako. Kailangan kong maghanda ng kalmado. Sa huli, nagpasya akong maghiwalay. Ngunit kung magpadala ako sa emosyon, mas mapapahamak ako, hindi ba? Kailangan kong maghanda ng walang puwang para sa pagkakamali. Ang una kong ginawa ay ang kumuha ng contact number ng babaeng nasa blind date. Kalahating pinilit ko ang panganay na hipag para makuha ang numero ng babaeng iyon. Kinabukasan, kinontak ko ang numerong iyon. Asawa po ako ni Ginoo, Binibini de la Cruz na nakilala niyo po kahapon. Pwede po ba tayong magkita at mag-usap? Hindi agad dumating ang sagot, at tumawag siya pagkalipas ng kalahating araw. Ang boses ng babae ay maingat. Sorry po talaga sa nangyari kahapon. Narinig ko rin po na hiwalay na siya. At wala po akong ideya na may asawa siya. Nang makipag-usap ako sa kanya ng personal, nalaman ko na mas bata siya sa akin ng 3 o 4 na taon at kapatid ng kaibigan ng panganay na hipag. Sinabi raw ng panganay na hipag, "Mabuting tao ang kapatid ko, gusto mo bang makipagkita sa kanya?" At ipinakilala siya. Bukod pa rito, hindi raw ang araw ng ritual ng ninuno ang kanilang unang pagkikita. Nakipagkita na raw siya kay Ginoo. Binibini de la Cruz ng 2 beses. Nag-dinner daw sila minsan. At dahil nagkakasundo sila, nagpasya silang magkaroon ng family meeting. Iyon ang araw ng ritual ng ninuno ng aking biyenan na lalaki.
Narinig ko po na hiwalay na siya. At pumunta po ako dahil sabi niyo na makipagkita sa pamilya, kaya sobrang nagulat din po ako nang lumabas kayo doon. Sa totoo lang, pakiramdam ko po ay niloko ako. Sinabi rin daw ni Ginoo, Binibini de la Cruz sa simula, na hindi pa siya matagal na hiwalay. Sobrang galit din ng babae at humingi ng paumanhin sa akin. Tapat kong sinabi, alam kong hindi mo kasalanan. Ang buong pamilya ang may problema. Kaya, naghahanda ako ngayon para sa diborsyo. Pwedeng maging saksi ka ba? Ang panlilinlang na ikaw ay hiwalay na, at nakipag-blind date ay maaaring mahalaga sa korte. Saglit na nag-isip ang babae at sinabing, Opo, gagawin ko po. Dahil niloko din po ako. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Pagkatapos niyan, dahan-dahan akong nangolekta ng ebidensya. Ang mga screenshot ng text message na ipinagpalitan ng aking asawa at ng kanyang nanay. Ang mga larawan na kinuha sa lugar ng blind date. Ang testimonya ng babaeng nasa blind date. Ang mga ebidensya, tulad ng mga pangyayari na itinago ni Ginoo. Binibini de la Cruz ang katotohanan na siya ay kasal. Pumunta ako sa isang abogado. Naupo ako sa consultation room. At isa-isang inilatag ang mga dokumento. At sinabi ng abogado pagkatapos niyang suriin ng maingat, sapat na ito para tanggapin bilang may pagkakasala na asawa. Lalo na ang pangyayari na itinago niya ang katotohanan, na siya ay kasal at nakipag-blind date, ang ebidensya na pinasimulan ng kanyang nanay. Kinumpirma rin na pareho ang pattern sa dati niyang kasal, kaya posible ring humingi ng danyos perhuwisyo. Bukod pa rito, gusto ko rin ng hati sa ari-arian, kaya inayos ko ang lahat ng gastos na ginugol sa pamilya ng asawa sa panahon ng aming kasal. Mga resibo ng gastos sa ritual ng ninuno, gastos sa pangangalaga, at mga talaan ng suporta sa pag-aayos ng bahay ng biyenan. At ibinigay ko sa abogado. Sinabi ng abogado, napakagaling mong maghanda. Ngunit ang papuri na iyon ay kakaibang mapait. Hindi ko naman gustong maging magaling sa paghahanda. Kundi gusto ko lang na hindi ko na kailangang gawin iyon. Pagkatapos kong matapos ang lahat ng paghahanda, ipinaalam ko kay Ginoo. Binibini de la Cruz ang aking intensyon na maghiwalay. Sa simula, sinabi ni Ginoo, Binibini de la Cruz. Hindi pwedeng maghiwalay. Pag-usapan natin ulit. Walang hiya talaga. Nag-uusap daw? Nagtatago sa akin at nakikipag-blind date. Anong pag-uusapan? May hangganan din ang pagiging walang hiya. Maswerte pa nga ako na hindi ko dinukot ang iyong mata. Sa tingin mo ba, na ang pagiging nakipagkita sa 2 o 3 beses ay isang dahilan para sa diborsyo? Gayong hindi naman ako nagtaksil? Bukod pa rito, hindi ko naman iyon ginawa sa sarili kong kagustuhan. Ano ang sasabihin mo sa korte at hihingi ka ng diborsyo? Naisip ko na hindi na kami magkakasundo, kaya inilatag ko ang mga ebidensya sa mesa. Mga larawan, dokumento, testimonya, audio files, ipinakita ko lahat. Isa-isa itong tiningnan ni Ginoo. Binibini de la Cruz. At lalong namuti ang kanyang mukha. Hindi na rin siya makapagsalita. Kaya, sa huli ay nakakuha ako ng danyos, perhuwisyo, at naghiwalay. Hindi umabot sa korte, at naayos sa pamamagitan ng mutual agreement. Pagkatapos makita ni Ginoo, Binibini de la Cruz ang ebidensya. Wala na siyang lakas para lumaban. Nagkaroon ng kaunting pagtatalo tungkol sa halaga ng danyos perhuwisyo. Ngunit nang sabihin ng abogado na, kung umabot ito sa korte, mas malaki pa ang makukuha mo. Sa huli ay sumang-ayon siya. Hanggang sa huli ay nakakahiya at nakakasuya. Pagkatapos niyan, tumawag ang aking biyenan na babae. Labis siyang galit at sumisigaw. Winasak mo ang pamilya na ito. Hindi ba't pera lang ang habol mo mula sa simula? Ang makilala ka ang pinakamalaking pagsisisi sa aking buhay. Hindi ang pinakamalaking pagsisisi at kasalanan sa aming pamilya. Habang sumisigaw siya ng ganoong mga salita, sumasakit ang aking tenga. Inamin niyo po na marami kayong kasalanan sa bahay. Sapat na po iyon. Sa susunod, wag na po kayong manggulo ng ibang babae. At mamuhay na po kayo ng masaya, kasama ang inyong anak. Napakasakit ng aking tenga. Pagkatapos kong sabihin iyon, ibinaba ko ang telepono. Patuloy na tumatawag, kaya binlock ko na lang. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pag uwi ko,
Agad kong inayos ang aking mga gamit. Kinuha ko lang ang mga dinala ko noong nagpakasal ako. Mga damit, libro, at personal na gamit. Walang alaala na pwedeng dalhin mula sa bahay na ito. Pagkatapos kong ayusin ang lahat ng gamit at tingnan ang walang lamang sala, dumaan ang mga malulungkot at masakit na alaala. Sa pag-iisip nahihiwalayan ko na ang lahat ng iyon. Sa halip ay nakaramdam ako ng gaan at kagandahan. Sa unang ilang buwan, nahirapan ako. Madalas akong nakatulog sa sofa habang nakabukas ang TV. At may mga gabi na hindi ako makatulog sa madaling araw habang nakatingin sa kisame at nag-iisip kung tama ba ang ginawa ko. Ang katotohanan na ako ay diborsyado ay nakakaapekto sa aking pagpapahalaga sa sarili. At nag-alala ako sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Nag-alala ako kung ano ang sasabihin ng aking mga kasamahan sa paaralan. Kapag nalaman nila, ngunit nakakagulat, kalmado lang silang lahat. Ang aking mga malalapit na kasamahan sa trabaho ay nagsabing, "Tara, kumain tayo ng hapunan pagkatapos ng trabaho." At ang isang salitang iyon ay talagang malaking ginhawa sa panahong iyon. Nagpapasalamat ako na mayroong tao sa tabi ko. Kahit na hindi nila ako tinanong ng anuman o hindi namin pinag-uusapan ang tungkol doon. Malinaw na nabawasan ang stress ko, kaya mas gumaan ang aking pakiramdam. Dati, sumasakit ang aking dibdib kapag kumakain ako. Ngunit ngayon, wala na iyon. Nakakapag-concentrate na ako sa aking klase. Nakakapagpahinga ng buo sa Sabado at Linggo. Hindi na ako nag-aalala na baka tumawag ang aking biyenan na babae sa gabi at hindi ko na kailangang pagdudahan ng aking asawa. Pagkalipas ng ilang panahon, napagtanto ko kung gaano kasarap ang gumising sa umaga nang walang anumang pag-aalala. Ang mga bagay na inakala kong normal noon ay hindi pala normal. Ang ibig kong sabihin ay ang oras ko ay ganap ng akin. Ngayon, naghahanda ako para sa klase, nakikipagkita sa mga bata, at pag-uwi ko, nagpapalabas ako ng paborito kong drama sa bahay at nag-order ng fried chicken. Hindi iyon isang engrandeng kaligayahan. Ngunit ito ang aking pang-araw-araw na buhay. Ang bawat araw na iyon ang nagpapatuloy sa akin. Ngayon, naiintindihan ko kung gaano kalaki ang mga simpleng bagay na iyon.